Ito. Pakinggan natin yung kaso. Ha? Na, ito. Sinampahan ng reklamong libel ni Batangas Representative Leandro Leviste si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnay yan sa mga patutsada umano ni Castro sa kanyang vlogs laban sa solar firm na tinatag ni Leviste. Maituturing daw na libelous ang mga sinabi ng Undersecretary. Pinupuna kasi ni Castro ang umano'y pagbibenta ni Leviste sa kanyang kumpanya na may prangkisa, bagay daw na labag sa batas. Paglilinaw ng kongresista, ayaw naman niyang ipakulong si Castro pero dapat daw siyang panagutin. Kaya civil at hindi criminal case ang hinain niya sa korte. 100... Grabe rin, no? Malinaw kasi yan, eh. Para lamang po sa mga hindi nakakaunawa dito sa issue to. Kasi eksperto na tayo dyan, eh. May PhD na ako dyan, eh. Sa dami na nagkaso sa akin na na-dismiss naman din. Meron din natawag na criminal at saka yung civil. Anong pinagkaiba nun? Kaya nga marami nagsasabi na yung libel dapat dinidecriminalize. Bakit? Sa ibang bansa, sa Amerika, alam ko decriminalize na yan, eh. Yung civil, damage lang. Okay? Na ikaw ay nanira ng puri, nanira ng reputasyon, nanira ng may malicious kang kasi importante 'yun, eh, yung malisyoso yung pagsabi o pagbibintang na may isang krimen yung ginawa yung tao na 'yon o may isang maling ginawa yung tao na 'yon, o paninirang puri ika nga. O kailangan malisyoso yung ginawa mong 'yon. Ngayon, ang problema kasi doon sa criminal, supposedly, although na nag-issue na ang Supreme Court din na medyo hindi na makukulong, basta nakalimutan ko na kung paano explanation ng ginawa ng Supreme Court doon. Pero meron ng issue dyan na kung saan talagang matindi, kung makulong ka man, matindi yung pagkasabi mo ng libel. Pero yung criminal case, kasi kulong yan. Sa criminal case, huhulihin ka. Magaganong ka, yung ganyan-ganyan, yung pangalan ko, ganyan. Tapos, magbe-bail ka. Yan ang gustong-gustong ginagawa ng mga politiko. Sa mga kalaban, lalong-lalo na sa mga media. Actually, usong-uso na yan. Noon pa lang, yung mga local government, yung mga opisyal, mga mayor, mga konsehal, tapos bibirain sila ng mga nasa radio station, ng mga anchor, yung mga local radio station. 'Di ba? Tapos ang gagawin nila para manahimik, kakasuhan nila. Tapos syempre, pagka nagkaroon ng probable cause yun, pag nagkaroon ng probable cause, fiscal pa lang, warrant ka na. So, magigipit ka na ngayon. Kailangan ka na mag-bail. Pag hindi ka nakapag-bail, kulong ka matik. Tapos marami pa dyan ang ginagawa, kinakausap yung piskal. Alam naman natin, medyo yung ibang piskal, delicates din, eh. Di ba? Kakausapin, ilalabas Friday night. Tapos ikukulong. So makakapag-bail yung tao Monday na. Ibig sabihin, practically is, ang ano dito ay gipitin lang. Kaya nga pinapa-decriminalize na lang ito para hindi gipitin ng mga politiko yung mga nagkikriticize sa kanila. Marami nang ginawang hakbang ang Korte Suprema para maiwasan na magamit siya ng mga politiko. Pero hanggang ngayon, ginagamit pa rin po yan ng mga politiko para gambalain yung mga nagkikriticize sa kanila. Yung sa criminal case naman, sa civil pala, yung civil case, sinampa naman ito na hindi yung criminal, doon hindi ka masyadong magagambala at kung madesisyonan man ng korte, penalty lang. Pagbabayarin ka lang ng korte. As a matter of fact, ito ay factual na ito sa ground nangyayari. Minsan pa nga, kahit 100 million plus yung kanyang damage na hinihingi. Matagal bago masingil yung akusado. Walang nag-i-implement. Napakahirap. Ang punto lang kasi dito ni Leviste ay hindi yung parusahan, hindi yung mag-suffer si Castro. Ang ano lang niya dito,
ay siya po ay ma-vindicate. Siya po ay masabi ng korte na Castro, guilty ka, mali ka, at tama si Libiste. Lahat ng sinasabi mo, packing fake news. Di ba? At tama si Libiste. Yun lang ang gusto ni Libiste talaga dito eh. Napaka-obvious. Kasi kung gusto niya talaga mag-suffer itong taon to, ipakukulong niya to, criminal case. Hindi eh. Civil lang. Para lang ma-vindicate na tama yung sinasabi niya na hindi totoo yung sinasabi nila inaakusa sa kanya. Million pesos ang halaga ng danyos na hinihingi ni Leviste sa reklamo. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo, pero maaawa naman po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap po natin si PCO Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Castro. Yes, good afternoon sa iyo, Ruth, at sa lahat ng nanonood sa iyong programa. Good afternoon po. Direkta na po tayo, yaan sa pagsasampa ng libel sa inyo ni Congressman Leviste. Ano pong masasabi nyo dyan? Actually, Ruth, hindi ko pa natatanggap kung yung complaint, so hindi ko alam yung mga allegations. So, sasagot lang ako doon sa mga nadidinig kong sinasabi niya. According to him, kaya siya nag-file sa akin dahil sa sinabi ko daw na nagbenta siya ng kumpanya na may prangkisa. Tama? At naitanong din to sa isang programa, sa isang interview na hindi galing sa akin ang nasabing balita ko, hindi mismo kay Ombudsman. Sa Ombudsman. Pero hindi nga niya daw sasampahan ng kasang Ombudsman. Mas pinili niya akong sampahan. Kahit ako yung hindi yung source. Well, anyway, kung yun lang naman ang issue, Ruth, kasi yun lang yung nababanggit niya, siguro mas maganda, unang-una, meron naman kasi talaga siyang issue sa DOE. So mas maganda, sagutin muna niya yon kaysa ma-divert yung attention ng tao dahil baka mawala yung issue tungkol sa pagmumulta sa di umanong hindi niya pagtalima sa kanyang obligasyon dito sa kanyang mga solar firms. At ito'y naging malaking kawalan sa ating bansa at sa sabi ni Secretary Sharon Garin ay naapektuhan ng 12,000 households. Yun ang sa akin pagkakaalalang sinabi ni Secretary Sharon Garin. So dapat masagot muna niya yan dahil talagang malaki ang epekto nito sa hindi pagtalima sa obligasyon. Now, patungkol sa sinasabi niya na sinabi ko daw na hindi naman siya nagbenta daw siya ng kumpanya na may prangkisa. Hindi din sa akin galing yon. Mismo siya ang nagsasabi sa isang interview nung tinanong siya kung ano ang estado ng solar para sa bayan na siyang may prangkisa. Sinabi niya na hindi na siya ang may-ari at tinanong siya kung ito ba'y na-divest niya. Sinabi niya, oo, nag-divest siya. So hindi sa akin galing na nag-divest siya ng property or rather ng kumpanya na may prangkisa, kung hindi galing mismo sa kanya. Na makikita naman yan sa mga interviews niya. Yung medyo pinanood ko nga rin po briefly yung kanyang briefing kasi ang sinasabi niya kasi parang kumbaga parang nagkamali daw po kayo sa anyway, masalimuot po yung mga kumpanya, no? Ang sinasabi niya lang po tila nagkamali daw kayo, hindi daw kayo nag-research doon sa pagtukoy sa kanyang Ganyan naman yan, nahilig sa fake news. kumpanya na binenta na hindi naman daw po niya binenta yung merong franchise. Parang ganun yung paliwanag niya, kumbaga parang iba yung tinutukoy na kumpanya, ano po. Pero may binanggit din kasi siya, I mean, you know, if you're just looking at yung mga companies na sinasabi niya, no? Pero ang sinasabi niya rin po ay tila kasi yung mga ganitong mga pahayag niyo daw, nililihis lang daw yung tunay na issue tungkol dun sa usapin po ng korupsyon sa gobyerno. Ruth, hindi naman sa atin nanggaling yung issue na to. Nagsimula ito. Biglang kabig, ano? Hindi daw nanggaling sa kanya. Oo, hindi nga nanggaling sa'yo, pero yung akusasyon, nanggaling sa'yo. Ikaw naman, oh. Ombudsman, sa kanyang programa, doon nag-start ito. At ang sabi nga niya, di ba, hindi dapat lang nape-flip ang pag-aari, lalo na kung may prangkisa. At ito din naman ay nanggaling din sa Secretary of Energy. Hindi po ito galing. So hindi maaaring sabihin na iniiwas lang yung politika or iniiwas lang yung totoong issue. Iba ang issue sa flood control projects. Iba ang issue dito sa kumpanya na may prangkisa na hindi daw niya natupad. Hindi niya natupad ang kanyang obligasyon. At
Muli, sabi niya hindi siya nagbenta ng kanyang kumpanya ng prangkisa. Mas maganda dito, Ruth. Lahat, iniimbitahan ko na. Tignan niyo po yung kopya sa SEC nitong solar para sa bayan. Makikita natin dyan kung talagang hindi siya nag-divest. But anyway, inamin naman niya, nag-divest siya. Sinabi niya sa isang interview. Yung sinasabi nyo nga kasi hindi kayo yung source, no, tungkol dito sa mga usapin, tungkol dito sa mga solar energy companies ni Congressman Leviste. Bakit po kaya kayo yung kinasuhan? Ano? Ayan na, Bakit ayan na. kaya kayo yung pinuntirya? Anong tingin nyo dyan? Hindi, inamin niya kanina sa interview niya rin. Ang sabi niya, hindi niya na makakasuhan si Ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya at ginagalang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako yung pipili Hindi ka naman kasi talaga kagalang-galang eh. Yun na totoo. Gago! Hindi ka dapat kagalang-galang, ate. Gago! niya? So, sinisingle out niya ako. So, parang ako yung ayaw niyang pagsalitain. Well, in the first place, sabi ko nga, Ruth, lahat ng aking na-content, base naman din sa news. At nagre-react lang tayo at ina-explain ko sa mga viewers natin yung legal implication nito. Pagka may prangkisa ka, paano mo binenta, at kung kailan ka may conflict of interest. Ha? Kasi lumalabas dito, siya pa ay parte ng SPNEC. And I believe, kung di tayo magkakamali dyan, ang SPNEC ay also ay still engaging, no? And transacting with the government. So, ang tanong dyan, may conflict of interest ba siya being a congressman and still owns 18% dun sa SPNEC? No, I mean, it's just, it is a legal question. Kanina ho, binanggit nyo na based on DOE, no, yung statement ng DOE, may mga naapektuhan tayong kababayan dahil nga dito sa parang hindi natuloy o hindi na-unsyami na programa sana nitong solar energy company ni Congressman Leviste. Pero ang sabi niya po doon sa press con, kayo daw po yung parang mga pahayag nyo ay siyang nagkaroon ng chilling effect sa mga investors dahil parang baka daw po ma-discourage yung mga investors dahil daw po na-vlog daw yung mga katulad niya na may mga ganitong hatid naman sana na serbisyo sa publiko. Tinutuhoy niya po yung isang project daw po niya sa Nueva Ecija. Yung sa Nueva Ecija ba? Yung sa SPNEC? Sa ano naman po ito eh? Sa Meralco Gen naman po ito eh. Well, anyway, kahit po walang nag-vlog, nasa news po yan. Mainstream pa po. So, papaano niyo po masisisi sa akin kung ang naglabas po nito ay ang Ombudsman at ang Department of Energy. Ipiniliwanag sa lahat ng mga news network, no? Kung paano ba ang nangyari at ano ba yung liability ng Solar Philippines na pag-aari. 99% pag-aari pa, di umano, base sa record po ng DOE, pag-aari pa po ito ni Congressman Leviste. So bakit sa akin niya ituturo kung mismo ang source ay Department of Energy? Sasagutin na kita. Inutusan siya ni Duterte. Yan din naman yung sasabihin mo bandang dulo eh. Huwag ka na patumpik-tumpik. Yun din, eventually sasabihin mo rin yan. Gago! Ombudsman. As a lawyer po, anong tingin nyo? Kumpiyansa ba kayo na masasagot nyo po ito ng maayos? Wala pa naman po kayong kopya, sabi nyo. No? Pero ano po ang next move nyo? Well, as a lawyer and as the defendant in that case, syempre sabihin ko matatalo ko siya. Paano pong paraan? Sa paano pong paraan? Ano po yung, saan galing po yung inyong kumpiyansa? Dokumento. So ayan po mga kababayan, yung komento ni ewan ko kung ano ba itatawag natin dito, kay Yusek Claire Castro. Pero sana lang ma-convict ito si Claire Castro ng civil case na sinampaho ni Leviste. Kasi number one, mapapatunayan na sinungaling talaga at fake news peddler ho itong si Yusek Claire Castro, which is ilang beses na ho natin nakita yan, di ba? Yung halimbawa na nga lang po yung kay ES, di ba, na sinabi niya nag-resign si ES Bersamin, tapos biglang sinabi ni Bersamin na hindi, di ba? At nalaman na lang niya through Malacanang yung press briefing na yun. So doon pa lang makikita mo na fake news peddler ho ito talagang si Yusek Claire Castro. Sana yan din ay ma-declare ngayon ng Korte na kung saan mahatulan siya ng conviction na nagsinungaling siya pagdating dito sa details nung kay Leviste. Nako po, sana talaga. Ay nako.
Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na ating video. Sana po mag-like and subscribe po kayo. At kung meron din kayong natitirang konti dyan na suporta sa aking vlog, sa ating channel, ayan po, pwede po kayo magpa-member. Yan po ay monthly tulong ninyo ho para sa atin at para may pagpatuloy natin ng laban natin na sa katiwalian at pag tama ay mapalakpakan at pag mali ay banatan. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating upload. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.